Baka isa ka rin sa mga Kristiyano mananampalataya na merong ganitong katanungan o napapansin na bakit yung mga taong hindi naman nagsisimba, hindi nagdarasal ay parang sila pa yung mas pinagpapala. May pera, may kotse, may magandang bahay, samantalang ikaw, tapat na naglilingkod pero hirap pa rin sa buhay at parang madalas ka pang lapitan ng problema. Baka napatanong ka na Lord, bakit ganun? Bakit yung mga walang pananampalataya, parang sila pa yung mas pinagpapala? Alam mo, hindi lang naman ikaw yung nagtanong ng ganyan, kapatid. Maging sa Bible, naranasan din ng mga lingkod ng Diyos yan. Si Haring David, si Asaph, at maging si Job. Lahat sila lang tanong din ng ganito. Mababasa nga natin sa Psalms chapter 73, verse 2 to 3. Ngunit muntik na akong madapa, muntik nang mawala ang aking pananampalataya, dahil nahinggit ako sa mga hambog nang makita kong sila'y panay ginhawa. Si Asaph po nagsasalita dito, isa sa mga manunulat ng Book of Psalms. Nakita niya kasi yung mga masasamang tao na parang walang problema. Samantalang siya, tapat sa Diyos pero dumaranas ng hirap. Pero alam mo kung ano yung natutunan niya rito? Sabi niya sa Psalms chapter 73 verse 17 to 18, ngunit nang pumasok ako sa templo ng Diyos, aking naunawaan ang kahihinat na nila. Ibig sabihin, hindi sa ngayon sinusukat ang pagpapala, kundi sa kahihinatnan. Yung mga walang Diyos maaaring masagana ngayon. Pero pansamantala lang yan. Dahil ang tunay na pagpapala ay may kapayapaan, may pag-asa, at may kaligtasan kay Kristo. Maraming tao kasi ngayon mayaman sa bulsa, pero mahirap naman sa kaluluwa. May mga anak naman ng Diyos na mahirap sa paningin ng mundo, pero may kayamanan naman sa langit. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 19 to 20, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ang mga walang pananampalataya ay nakatuon sa panandilian, pero ang mga anak ng Diyos, nakatuon sa walang hanggan. Kaya kapatid, hindi mo kailangang mainggit sa mundong ito. Mga tinatamasan nila ay hanggang dito lang, pero yung sayo, hanggang kabilang buhay at walang hanggan. Tandaan mo kapatid, God is working even in your struggles. Minsan, halan natin, hindi tayo pinagpapala kasi may problema tayo, meron tayong pinagdadaanan na mabibigat. Pero alam mo, minsan yung problema na yon, yung suliranin na yon, minsan yan yung ginagamit ng Diyos, yung paraan ng Diyos para patatagin ka. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So kung may pinagdadaanan ka ngayon, hindi ibig sabihin ay hindi ka mahal ni Lord. Baka nga kabaligtaran pa eh. Baka lalo kanyang nilalapit sa Kanya. Kaya kapatid, lagi mo itong tandaan, ang mga pagpapala ng mundo ay panandalian. Pero ang mga pagpapala ng Diyos ay pangwalang hanggan. Kaya kung ngayon, tila hindi pantay ang laban, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil darating ang araw na makikita mo lahat ng pagsunod mo, pagtitiis mo at pananampalataya mo ay may katumbas na gantimpala sa langit, sa buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti dahil sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya kapit lang mga kapatid, hindi mo kailangan mainggit sa mga walang pananampalataya dahil ikaw may Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. May kayamanan ka sa langit, may kaligtasan ka, at may buhay na walang hanggan. Amen?